meron silang pera pagdating sa alak, sa sigarilyo, sa bisyo. May pera pagdating sa pagsusugal, pero naghihirap daw sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At muli, dadako tayo sa ating konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. I-share ko po sa inyo pinamagatang giving, not getting. Giving, not getting. Ang ganda po na sinabi ni Billy Graham, nakalagay, a man's heart is closer to his wallet than almost anything else. At somehow, totoo naman, siguro kung wala nang pinakamalapit sa atin, yung mga pitaka natin, yung wallet natin, nalalayo lang po yung wallet na yan kapag wala nang laman. Pero kapag may laman, nako, pinakakatago yan ng mahigpit na mahigpit. So sabi ni Billy Graham, a man's heart is closer to his wallet than almost anything else. Ang prinsipyo po ng Panginoon sa banal na kasulatan ay hindi po pakabig. Ang prinsipyo ng Diyos at ng salita ng Diyos ay lagi palabas, pabigay. In fact, kaya tayo naging mananampalataya, may nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. So tandaan po natin yan. I-share ko po sa inyo ng mabilis itong tinatawag na principle of a good steward. Unang-una, don't misuse the money that God entrusted to us. Don't misuse the money that God entrusted to us. We are God's stewards. Napaka-importante sa isang tao o mananampalataya na alam mo kung paano gamitin ang salapi na ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos sa tamang pamamaraan. Minsan nalulungkot ako dahil may time na nagre-relief po tayo, mga minamahal. Nagre-relief tayo, sinasabi ng mga tao, hirap na hirap daw sila, walang-wala raw silang kabuhayan, walang kakainin, pero nakapagtataka, meron silang pera pagdating sa alak, sa sigarilyo, sa bisyo. May pera pagdating sa pagsusugal, pero naghihirap daw sila. So tignan nyo po yung number 1, don't misuse the money that God entrusted to us. Number 2, don't forget that God owns everything. And He is the source of all that we need. Malinaw po na pag-aari lahat ng Diyos. Malinaw sa Deuteronomy 8:18, pati yung ating talino, idea, pamamaraan ng pagkita, binigay at ipinahiram ng Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin, magaling kasi ako eh. Matalino kasi ako eh. Hindi, pinaghirapan ko yan. Mahirap po yung puro ko. Puro tayo. Sa halip, makita natin ang salita ng Diyos na ito'y binibigay lahat ng Diyos, ginigising ka niya, pinapalakas ka niya, ultimo raw idea ng pagkita galing sa Panginoon. Kaya don't forget that God owns everything and He is the source of all that we need. Number 3, don't forget to invest for eternity. Huwag niyong kakalimutan na hindi lang dito sa lupa ang buhay. In fact, nag-utos siya sa Matthew 6:19-21 na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang daming tao sa mundo mayaman sa lupa, pero wala kahit katiting na kayamanan sa langit. Samantalang ang instruction ng Panginoon, yung naririto sa lupa, kinakalawang yan, nananakaw yan, maiiwan natin yan, wala tayong madadala sa langit. Pero pwede ka magkaroon ng kayamanan sa langit na hindi manggagaling dito sa lupa sa pamamagitan ng pagtatapat, paglilingkod, paggawa ng mabuti sa kapwa na tama ang puso at motibo mo na ginagawa mo dahil sa Panginoon. So tandaan po natin yan, mga principles of a good steward. So sana may mapulot po tayo rito. Sabi nung huling babasahin ko, tell me what you think about money and I can tell you what you think about God. Tell me what you think about money and I can tell you what you think about God. So tandaan nyo po, ang pera ay instrumento lang. Ang pera dapat tayo kumukontrol. Kung tayo'y pinagpapala, dapat alam natin kung ano yung para sa Diyos at yung para sa atin. Huwag natin gagawin Panginoon yan. Huwag pera ang kokontrol sa atin. At lalong-lalong hindi natin pwedeng angkinin na iyan ay pag-aari natin. Biyaya ng Diyos yan, pinagamit sa atin for us to be happy, to be blessed, and to be used sa mga dapat na kalagyan. Okay?
Giving, not getting. So ito po ang inyong lingkod, ang peking kano.